Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan. Isang magbabalot ang napiling biktimahin ni Negrab Diabla sa pamamagitan ni Buaya Komando na ginawa niyang kasangkapan. Nagtanong-tanong ang mga tao tungkol sa pagkawala ng nasabing tao at kahit na hindi napatunayan na ang buaya ang may kagagawan, ipinilit pa rin ni Ador na ang buaya ang may sala sa nangyari. Ganon din ang iniisip ni Gadon. Dahil doon, nabuo ang plano ni Gadon tungkol sa buaya. Hindi rin tumigil sa Artemio sa pagsisiyasat ng katotohanan sa mga sabi-sabi na mayroong nilalang na parang nakakaiba ang pakikisalamuha sa mundo ng tao. At ngayon, narito ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal! Kumusta ang pinuntahan ninyo ni Gadon, Ador? Wala rin naman kaming ginawa, madam. Nadaanan lang namin si Mr. Artemio roon. Ano? Bakit nandun si Mr. Artemio? Oo, madam. Yan nga ang malaking question mark para sa akin. Pero malay mo, baka may lakad sila ni Sir Garon doon, madam. Hindi lang nila sinasabi. Ano? Yun din ang iniisip ko, madam. Ano naman kaya ang interes nila sa buhaya na yun?
malaking tanong din yan, madam. Hindi ba sinabi nilang maghahanap sila ng buhaya? Malamang ganun nga ang plano nila. Gaya ni Sir Garon, madam. Ano nga ba ang dahilan kung bakit kailangan naming hanapin ang buhaya na yun? Ang masama pa, ako pa ang sinabi niyang sasama sa paghahanap. Ay, nako. Oh, Mas mabuti kung ikaw. Hindi ko naisipin kung si Aris ang isasama niya. Dahil baliwala lang ang buhaya para sa apo ko. Pero baka ipahamak pa niya. Oh, umalis na ang mga yun. Ano bang pinagkakaabalahan ng mga taong yun sa tulay? Nagtititigan pa sila na para bang may pinabalak. Kung andun lang sana ako sa kinaroroonan ni Buhaya Komando, baka ginawa ko na naman siyang kasangkapan. Pero mas maganda na rin nawala ako sa paningin niya. Baka mas may mapansin pa silang kakaiba sa pagkakakilanlan kay Buhaya Komando. Kung nagkakataon, baka maghinala na naman sila rito. Magpapanggap akong isang matandang babae na parang simpleng namumulot ng mga pwedeng mapakinabangan dito sa ilog. Pero pinagmamasdan ko, minamanmanan ko ang naglalakad sa tulay. Mula pa nang may nahulog na tao roon. Marami sigurong natatakot. Baka isipin nila na may kaugnayan pa rin sa nahulog na yun. Mabuti rin. Walang makakakita sa amin ni Buhaya Komando kung wala nang dumadaan sa tulay. Ay, magsisimula na ulit akong maghanap ng mga kalaban dito sa mundo ng tao. Dahil ang sasakyang lumanding sa sentro ng syudad, ang tanda ni Komando at ako rito. Saan kaya ito nagtatago ngayon? Sino kaya ang sakay nun? Inihahanda ko na rin ang mga dadalhin ni Amar para pumasok sa paaralan bukas, ate. Oo, ate. Sa bagay, hindi ko pa rin alam kung ano-ano ang mga requirements nila sa pag-aaral. Oo, baka sa meeting na lang nila ipapaliwanag. Oo nga siguro, ate. Sige. Ipagpapatuloy ko ng ginagawa ko. Bye. Ay. Bukas na ang unang araw ng pasukan. Excited na si Amar. Kaya maaga siyang natulog. Titignan ko
kung ano pa ang hindi ko nailagay sa backpack niya. Aba, andyan na pala si Sir Artemio sa driveway Maaga. Aalis ba siya, engineer? Dahlia, sana huwag ka na magtanong sa akin. Oo nga pala. Hindi naman sinasabi ni Sir kung saan siya pupunta. Kaya nga huwag ka na lang mag-usisa. O ikaw, wala ka bang lakad ngayon? Mamaya-maya rin lalabas ako. Itutuloy ko ang enrollment. Pagkatapos, bibili ako ng mga gamit ko para sa pag-aaral. Ganun ba? Ano ang kukunin mong kurso? Education siguro. Kasi pangarap ko talaga na maging guro. Pero parang ayaw ni Sir Artemio. Kaya baka baguhin ko na lang. Ganon? May iminungkahi siyang kurso at gusto ko rin yun. Titingnan ko na lang kung may natitirang slot sa kursong yun. Kasi marami raw ang nag-enroll sa ganun na kurso. Ano bang kurso yun? Ano nga ba yun? Hindi kasi ako pamilyar sa kursong yun eh. Oo nga pala. Sabi ni Sir Artemio, bagay daw sa akin ang maging scientist. Maganda yon. Mabuti na lang at siya mismo ang nangmungkahi ng kursong kukunin mo. Kasi siya rin naman ang magpapaaral sa'yo. Oo nga, nahihiya rin ako kung hindi ko susundin ang gusto niya. Kung kaya ko lang naman, wala namang problema. Oo, Dahlia. Mabuting tao si Sir Artemio. Kahit ako, may mga sinabi rin siyang gagawin ko. Pero mas inuuna niya yung mga negosyo na pinapagawa niya. Baka yung sinasabi ng amo natin. Negosyo rin ang ipapagawa sa inyo. Sumang-ayon ka rin ba? Oo naman. At mabuti rin iyon para may trabaho ako. Kasi wala naman akong tiyak na trabaho dito ngayon. Ganun ba? Mabuti noong abala pa ako sa konstruksyon ng bahay ni Sir. Kasi sobrang busy ako. Hindi ako naboboring. Matagal ka na ring katiwala ni Sir. Oo, medyo matagal na rin. Paano naman kayo nagkakilala? Ha? Oo nga pala. Paano nga ba kami nagkakilala? Aba, bakit parang natigilan ka ata, engineer? Ha? Ikaw naman, Dahlia. Engineer pa ang itatawag mo sa akin. Kahit kuya na lang ang sabihin mo. Ay, mas maganda ang engineer kasi engineer ka naman talaga. Medyo matagal na rin na wala akong project. Ayun lang, hindi mo na i-practice ang profesyon mo. Pero wala ka bang plano na pumasok sa ibang trabaho? Pumasok? Wala sa bokabularyo ko ang pumasok o maghanap ng ibang trabaho, Dahlia. Hanggang gusto ni Sir na manatili ako sa bahay niya, dito na lang ako mananatili. Ayan na naman yung kutsi na madalas na nakaparada. Sana makita ko kung sino ang sakay. Kung lalapitan ko. Bakit kaya hindi pa siya lumalabas sa sasakyan niya? Ano kaya ang ginagawa ng taong yun sa loob? Ay, aalis na rin muna ako dito. Kahit busog na naman si Buhaya Komando. Sigurado akong walang makakadiskubre sa pinagtataguan niya sa ilalim ng malaking bato.
Nagising ako dahil sa malakas na busina. Parang sa tapat ng bahay nang galing ang busina. Para bang may naririnig din akong mga nagsasalita kanina. Pero tumahimik na sila. Babangon na lang ako. Hindi rin naman ako makatulog. Hindi basta-bastang gamit ang ipinasok ng mga nakamaskara. At magkakapareho ang suot ng matatangkad na lalaki. Naka-uniforme sila. Pero anong klaseng uniforme iyon? Hindi ko alam kung ano ang mga tao ang mga ito. Sana hindi nila ako mapansin. Kasi hindi rin naman nila ako pinapansin. At ang nakakagulat, parang may tunog ang galaw nila. Napakabilis nilang kumilos. Saglit lang, ay naitayo na nila ang mga makina. Makina ba yun? Ay, wala akong alam sa mga iyon. Pero parang laboratorio ang ilalim ng bahay ni Sir. May papalapit sa akin. Isa sa mga nakamaskara. Kakausapin niyo ba niya ako? Tumigil siya sa harapan ko. Sir, may sasabihin ba kayo? May inilalapit siya sa akin na parang kamera. Anong klaseng aparato yun? Sir! Parang nahihilo ako. Sino ang mga lalaking yun? Wala naman akong nakikitang dumaan sa pasilyo papasok sa underground ng bahay ni Sir. Dalawang truck pala ang nasa driveway. At, ayun. Sir? Sir? Sandali lang. Sino po kayo? Hindi man lang nila ako pinansin. Umalis na sila. Automatiko na rin nagsara ang gate. Mabuti na lang kasi kung hindi, ako pa sanang magsasara. Ay, babalik na lang ako sa loob. Kakausapin ko na lang si Sir Artemio bukas tungkol kung sino ang mga yun. Ay, nandyan pala si Sir Marlon. Galing din siya doon sa pasilyo sa ilalim ng lupa. Siya na lang ang tatanungin ko. Sir Marlon, sino po ba ang mga lumabas mula sa underground? Dahlia, gabi pa lang naman. Bakit nandito ka sa labas? Pumasok ka na at matulog ka na. Bakit? Parang ganun? Ano ba ang nangyayari kay Sir? Parang wala siyang sariling iniisip sa mga sinasabi niya sa akin.
nandito pa rin ako, nag-iisip sa rooftop. Ano bang nangyayari sa akin? Parang may kakaiba akong nararamdaman kagabi. Pero hindi ko matandaan kung ano yung kakaibang nararamdaman ko. Ang natatandaan ko, hinihintay ko ang pagdating ng i-deliver na kagamitan. Na-i-deliver naman yon. Oo. Naaalala ko. Pero, ano ba yung mga kagamitang iyon? Hindi ko maintindihan ang nangyayari sa akin. Bakit parang ang dami kong nakakalimutan? Nandito rin pala si Sir. Ang akala ko hindi pa siya dumating. Sir, nandito rin pala kayo. Oh. Napaaga ang pagpunta mo dito sa rooftop. Oo, sir. Maaga akong nagising. Kumusta kagabi? Dumating ba yung ipinadala kong delivery? Oo, sir. Mabuti kung ganun. Siya lang kasi ang... Alam ko na puyat ka, pero ang aga mong nagising. Sir? Oh, parang hindi ka mapakali. May problema ba, engineer? Wala. Wala namang problema, sir. Ang mabuti pa ay mag-exercise tayo muna. Kailangan din ng katawan ng exercise sa ganitong umaga, di ba? Maglaro muna tayo ng tennis. Oo, sir. Sana itinanong ko na lang ang tungkol sa mga na-deliver na kagamitan. Pero bakit parang hindi ko rin mailapas ang usaping iyon? Halika na, engineer. Oo, sir. Ano pa ang mga susunod na mangyayari sa bagong nobela na aming pinamagatang Immortal? Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Luvimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!